may good news o mabuting balita o sa ibang salita ay gospel, ebanghelyo. Ano yung good news na yon? Ebanghelyo or gospel. Sabagamat nagkasala ang lahat ayon sa nasusulat, sabi sa Roma 3:23, pakibasa, Brother Ashel. Okay po. Roma 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Amen, praise God. Yun nga yung mabuting balita na nabasa natin sa unang Korinto 15:1-4 na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ano? At ayon sa kasulatan at siya inilibing at siya muling binuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. So, dahil siya namatay sa ating mga kasalanan, sabi nga ay sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano? Kinakailangan niyang nagkaroon ng pambayad sa ating mga kasalanan at iyon yung kanyang kamatayan. Yun yung kanyang katawan. Yun yung kanyang pagsasakripisyo dun sa krus ng Kalbaryo. So, sabi ng Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So ito ang nagpahiwalay sa atin sa Kanya. Yun ang reason kung bakit mayroong gospel. Yun yung dahilan kung bakit siya namatay. Yun yung dahilan kung bakit siya naparito, no? Para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. So, so the word na pinag-aaralan natin dito, ang nakasentro dito, yung ating Panginoong Hesus at ang kasalanan na kung saan ay ibinigay niya yung kanyang buhay dahil sa ating mga pagkakamali, kasalanan. Kaya nga sa Isaiah 51:2, pakibasa, Brother Boy. Isaiah 51:9-1-2. narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kaniyang pakinig na di makarinig, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos at mga inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya ay huwag makinig. Makinig, ano? Hanggat hindi tayo nagsisisi, yung mga kasalanan ay di magiging maayos ang buhay natin, ano? Ang sabi nga niya, no? So, ito daw yung nagpapahiwalay sa Diyos at saka sa atin yung kasalanan. Kung may kasalanan tayo, mahirap tayo sa pakinggan ng ating Panginoon at hindi tayo pakikinggan kung tayo ay may mga kasalanan. Kaya gawa nga ng binanggit ng 3:23, ang lahat naman ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano ba yung nagpapahiwalay? Ang nagpapahiwalay ay yung ating mga kasalanan. Yung hindi, sabi nga ay hindi mahina ang kanyang pakinig na hindi tayo marinig, kundi pinagpapahiwalay ng iyong mga kasamaan, kayo at ang iyong Diyos. Ito yung naghahati kung ba't hindi tayo matinig. Ito yung nagkakaroon tayo ng separation dahil kasi hindi pwede lumapit ang Diyos sa makasalanan. Kinakailangan natin magsisi at lumapit sa Kanya at sabihin natin na nagkasala tayo, and doon yung repentance. So, sa unang 15:5, pakibasa, Brother Ashiel. Okay po. John 15 verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Amen. Amen, praise God. Ano? Makikita na natin, iniisa-isa natin tong ating pag-aaral. Ano? Makikita natin ang una, yung
Ebanghelyo. Pangalawa, yung buhay ni Jesus na pako doon sa krus ng Kalbaryo na kung saan inyong ebanghelyo. Kaya na nagkaroon ng ebanghelyo, nagkaroon ng salita dahil kinakailangan niyang bumaba at kailangan tayong tubusin. At makikita natin dito, kung mayroong kasalanan ay hindi tayo maririnig. Ano? At makikita natin ang Panginoon ang nagkatawang tao para wala na tayong madahilan. Inako ang kasalanan natin. Kaya makikita natin na hanggat di ka nagsisisi ng iyong mga kasalanan ay di magiging maayos ang buhay mo. Ang sabi nga niya, ano, kinakailangan natin mag-repent. So, repentance, ano, pagsisisi, aminin natin yung nating kasalanan, aminin natin yung nagawa nating mali at magkakaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoon. Di ba? Sabi nga sa Juan 15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung tayo iliwalay sa akin ay wala tayong magagawa. Apart from Him, wala talaga tayong magagawa. Kailangan natin sumama sa kanya, kailangan natin na manatili, ibig sabihin yung term na ginamit na manatili, sa kanya, pagkat siya yung at ako sa kanya ay siya'y magbubunga ng marami, sabi ng ating Panginoon. Pagka nasa kanya tayo, magbubunga tayo ng marami. Ano ba yung bunga ng marami na yun? Literal, ano ba yung bunga ng marami yan? Material ba yun? Ito yung spiritual na bagay na kung saan ay mamumunga tayo. Magiging mamamalakaya tayo, maging mangangaral tayo ng salita ng Diyos, at makakagawa tayo ng bagay na patungkol sa Diyos. Kaya ang Panginoon ang nagkataong tao para wala na tayong maidahilan. Nagawa niya na yung lahat. Kasi kung mananatili tayo dun sa kasalanan, bagamat hindi natin nakikita yung Diyos, patuloy tayo sa paggawa. Yun, yung Diyos mismo nagkatawang tao na para makita natin kung ano yung kahalagahan talaga ng kanyang pagiging Diyos at yung ating kasalanan ay iwan na natin. So, Brother Boy, baka basa yung 15:22 ng Juan. 15:22. ng Juan. Kung hindi sana ako naparito at nagsalita sa kanila, ay hindi sila magkakaroon ng kasalanan. Teka, hindi ko maigi. Kung hindi sana ako naparito at nagsalita sa kanila, ay hindi sila magkakaroon ng kasalanan. Datapwat ngayon wala na silang madadahilan sa kanilang kasalanan. Okay. Kung hindi sana ako naparito. Okay na po, nabasa na po, Brother Tito. Kasi sa akin, nawawala kasi siya. No? Pero anyway, kaya ang good news, mayroon tayong ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan at makakalagkat sa kanyang katwiran sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ito daw yung good news, ano? So, hindi siya naparito at nagsalita sa kanila, hindi sila magkakaroon. Kung hindi siya naparito, sabi niya. Hindi sila magkakaroon ng kasalanan. Hindi sila magkakaroon ng kasalanan. Tapos ngayon wala na silang madadaylan sa kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin, kung hindi nagpakita yung Diyos, patuloy pa rin sila sa kasalanan. Patuloy, hindi nila malalaman na mayroon silang ginagawang kasalanan. Diba? Dahil hindi nila malalaman na may Diyos. Hindi nila malalaman na yung palang ginagawa nila noon ay mali. Diba? Kaya ang good news, mayroon tayong ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. At makakalakad, hindi makakaladkad, makakalakad sa kanyang katwiran sa pamamagitan ng banal na Espiritu.
Ngunit kailangan nating maunawaan kung ano ang good news o ang gospel. Ano ang gospel? Basahin natin, intindihan natin maigi kung ano yung gospel, ano? Ito ay mababasa ito sa 15:1. ng Mga wala Yung ako ano sa po yan, yung opening po natin kanina. ito yung First opening Corinthian po. 15:1, ano? Oo. Bakibasa uli yung opening natin kanina. Ano ng chapter 2 ulit? 15. Yung 15, verse 15, chapter 1. First Corinto, ano? 1 hanggang 4. Oo. First Corinthians 1. Lapit mo yung boses mo sa mic. Eka. First Corinthians 1-4. Yan, oo. Okay. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid. Hindi, Brother Boy, chapter 15, verse 1-4. Okay. Oo pala, kanina pala. Ngayon, ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinanatilihan. Sa pamamagitan naman ito ay ligtas kung matiyagan ninyo ingatan sa itong ipinangaral ko sa inyo maliban. Ilapit mo yung boses mo sa telepono. Sa pamamagitan naman nito ay ligtas kayo kung matiyaga ninyong ingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo ay nagsipa ng palataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya ay inilibing, siya ay muling nabuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. First Corinto. Okay? Okay, tulad na sinasabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan, ano? Tatlong bagay, ano? Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Number 2, si Kristo ay inilibing. Si Kristo ay muling nabuhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. No? Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan, ano? 'Di ba? Inilibing siya at muling nabuhay, no? Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, inilibing, tapos si Kristo ay muling nabuhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo, no? So, iyan ang Sapagkat, ha? sapagkat ibinigay ko, di ba? Sino yung nagsasalita na yan na ibinigay ko? Si Pablo. Okay. Okay. Sabi ni Pablo, ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang Okay. tinanggap ko. Sino ba yung tinanggap ni Pablo? Si Kristo. Si Kristo na namatay dahil Okay. sa ating mga kasalanan. Tulad na sinasabi sa gospel, sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay. Ikatlong araw, tulad din na sinasabi ko sa kasulatan. Si Kristo ay namatay sa ating mga kasalanan, si Kristo ay inilibing, si Kristo'y muling nabuhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So tatlong bagay yung dapat natin tandaan, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, si Kristo ay nilibing at si Kristo ay muling nabuhay. Kaya makikita natin sa Gawa 2:38, pakibasa, Brother Rachel. Okay po. Gawa 2 verse 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, Brother Boy, dito natin makikita, no? Sabi nga dito ay
Sinabi ni Pedro na magsisi daw tayo at magbautismo sa bawat isa sa inyong mga sa pangalan ni Jesucristo. Yes. Ayon sa ipapagkakatawad ng inyong mga kasalanan, tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. The Spirit, no, yung pagpuspos ng banal na Espiritu. Ang unang step ay repentance, magsisi dahil namatay siya dahil sa ating kasalanan. Yung pangalawa, baptism, second step, Brother Boy. Pagtulad sa pagkalibing ni Kristo, inilibing si Kristo. Pangatlo, receive the Holy Spirit, mamuhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu, binuhay siyang muli. So tatlong bagay yung gagawin natin, Brother Boy. Ano yun? Magsisi. Ang second step natin, ano yun, Brother Boy? Ay, tanggapin. Sa Spirit. Ang second is baptism. Baptism, yes. Pagtutulad sa pagkakalibing ni Kristo, ililibing si Kristo. At yung pangatlo, matanggap natin yung banal na Espiritu sa pamumuhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu, binuhay siyang muli. Yes. Amen. Naintindihan natin yung Brother Boy, yung tatlo na yon? Yes, yes. Magsisi, mabautismuhan, at tanggapin yung banal na Espiritu. Brother Boy, Oo. may tanong ka Medyo doon? may na lang, Brother Boy. Pag malayo Yung po, boses mic. kasi niya, nilalayo niya sa telepono. Hindi, naka-earphone ako. O, ilagay mo yung Ito na. earphone. Hmm. Ito nga. Yan po, mas okay na po. Pag Sa Okay, tingin mo, Brother Boy, masusunod natin itong tatlong to? Oo. Let's go to the verse yung I can do all things through Christ. Hindi yung, kung magsusunod mo, I can do all things to Christ, di gagawin natin yun Oo. lang. Di yung repentance, yung Itong baptism. tatlo na to. Yes, yes, Oo. yes. With the guidance of Holy Spirit, siyempre naman, bakit hindi? Di ba? Oo. So, mag-aantay tayo ng guidance ng Holy Spirit. Yeah, if the Spirit kung wala yan. Magsisi, magbautismo, at tanggapin ang mga Espiritu. Yes. Yes. Amen, amen, amen. Amen. Okay. So magsabi ka lang pagka meron ng udyok ng banal na espiritu na gawin natin tong tatlong to, Oo. kasi maaaring nakapag-repent ka na, wala pa yung baptism. Yes, Maaaring yes. tsaka lang natin tatanggapin yung Holy Spirit. Yeah. God will speak to me. I pray for that. Okay, let us pray for that. Okay, kailangan malinaw yun, yung tatlong yun, maisagawa natin. Yes. Hindi Yes, natin pwede ipagpaliban. Okay, sabi sa taga-Roma 8:11, Brother Asiel. Okay po, Roma 8:11. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo Jesus, kay Hesu Kristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. Amen. Amen. Nakikita natin dito yung Espiritu ng Diyos na siyang bumuhay kay Kristo, no? Iyon din naman yung muling bubuhay sa inyong mga katawan na pagka tayo'y namatay sa pamamagitan din ng Espiritong naninirahan sa inyo. Sabi sa taga-Roma 8:11. Sa Mateo 28:19, Brother Boy, pakibasa. Mateo, teka. Anong verse na yan? 28:19. 28:19. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila ay inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga dapat malaman patungkol sa bautismo, dapat Inyong ito bautismuhan sa pangalan. sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Ama. Espiritu Santo. May tanong ka ba doon, Brother Boy? Ano ba yung isang ating sa pangalan ni Jesus lang? Oo.
Yung last week, Oo. dito naging 3. Oo. May tanong ka? Pa, explain it to me further. Sa kabila, last week, you must be baptized in the name of Jesus. Dito is nagkaroon ng Trinity. Ganun Oo. ba? Tama ba? Oo, kasi nga yung pinag-aralan natin nung uli, may binanggit dun sa Act 2:38 na sinasabi, pagkatapos sa basahin ni Kristo yan, at sabi ni Jesus bago siya umakyat sa langit, sabi niya, ay mag-intay kayo ng kapangyarihan ng banal na espiritu, no? At sabi niya doon sa 2:38, ganito ang mababasa natin. Basahin natin sa Acts 2:38, ganito ang pagkakasabi, no? Para sigurado tayo, no? Dahil sabi nga dito, then Peter said to them, repent. Ito na yung ang sabi dito sa chapter 1, he said, you have heard from me, for John through baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. At sabi niya, it is not for you to know times or season with the Father has put in His own authority, but you receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Now, when he had spoken these things, while they watched, he was taken up, and a cloud received him out of the sight. Basahin pa natin yung nasa una, and being assembled together with them, he commanded not to be depart from Jerusalem. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem, but to wait for the promise of the Father. Ano daw yung promise ng Ama? He said, you have heard from me, from John, you baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit. Ayan. Makikita natin dito, before they come together, Jesus, saan yung binanggit yung mag-antay sila, no? When the day of Pentecost, Last week, natalakay yata natin. Mag-antay. Waiting. Anong verse, Brother Asel, yung you need to wait for the Holy Spirit? Sa Acts chapter 1 po, verse 4. Okay, ito na nga yung binasa ko eh. Kaya lang ibang version kasi, no? Ito yung binasa ko. And being assembled together with them, he commanded not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father. Di ba? But you shall be Sa verse baptized 8 po. Therefore, when they have come together, they asked him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? He said to them, it is not for you to know the times or season the Father has put in His own authority, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. So, yun ang sabi ng Panginoon, mag-intay siya ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, Brother Boy. At yun nga, yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, ito yung mag-i-explain, kasi yung pag-akyat ni Jesus ay, di ba, umakyat siya sa langit, pag-akyat niya yun, yung time na yun ay glorified body na, nag-glorified na yung kanyang katawan. At nakilala na nitong, binigyan sila ng kapangyarihan ng banal na Espiritu para makilala nila kung sino talaga si Jesus. Kung siya ba yung Ama, siya ba yung Anak, siya ba yung Espiritu lang, di ba? Kaya dito, ang magpapahayag dito, sabi niya, you receive power when the Holy Spirit will come upon you, and you shall be witnesses in me. Ano daw yung magiging testigo daw sila na si Jesus ay Diyos. Di ba? Si Jesus ay nagkatawang tao. Kaya yung dumating na yung Acts 2:30, doon na yun, nabautismuhan na sila ng banal na Espiritu, nag-speak sila ng iba't ibang wika. Doon nila naintindihan na ang ginawa nila ay nagbaptize sila sa pangalan ni Jesus. Dapat gagawin nila sa pangalan ng Anak, ng Espiritu Santo.
Pero pagdating sa 2:38, nang dumating yung banal na Espiritu, ang sabi ay na-cut sila, and they were cut to the heart, and said to Peter, the rest of apostle, men and brethren, what shall we do? Then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin. You shall receive the gift of the Holy Spirit, for the promise is to you and to your children, and all are a part of as many as the Lord as God will call upon you. Amen, brother boy. Amen. Amen. Hindi kasi nila naintindihan yung pagka-Diyos ni Kristo eh. Akala nila meron pang tinatawagan na Ama, may tinatawagan pang ano, dahil nung malaman nila, bagamat hindi nakalagay dito sa Bible, pero dun sa ginawa nilang baptize in the name of Jesus, sinunod na nila yung utos ni Jesus. Kasi nakaakyat na yung sa langit eh. Nag-isa na yung brother boy. Ay, saan ba nakasulat yung baptized in the name of Jesus? Ano ba yan? Sa ano kamong chapter? 2:38, pagkatapos na ng Gawa. Acts. Ano ba yan? New Testament, Old Testament? New Testament. Kasi parehong New Testament Okay. yun. Kasi ang New Testament is the fulfillment of Of the promise. Old Testament. Yes, tama. Kasi yung Matthew 28, nag-ano pa lang siya, na bautismo ni Hindi, kaya tinanong ko kung sa Old Testament yan or sige, tama. New Testament, tama, correct. baptize in them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Hindi pa Yes. nagpapahayag ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Correct. Nung maihayag na yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu, they baptize in the name of Jesus dahil na pag-alaman na nila through the power of the Holy Spirit. Katulad mo, naghihintay ka ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Pagka naintindihan mo na, ay Yes. magpapabautis ka. At magantay daw. Huwag aalis. Kaya mag-aantay ka din, brother boy. Huwag kang aalis. Yes. Ha? At pagka mo na nagsisi ka na, o dumating na sa buhay mo, Dumating na, oo. sabihin mo magpapabautismo ka sa pangalan ni Jesus. Yes, Hindi amen. kasi yan pinipilit eh. Hindi kasi yan sinasabi. Yes. Pinapangara lang. Sinasabi natin lagi na kailangan mo magsisi ng iyong mga kasalanan, pabautismo ka sa pangalan ni Jesus. Although hindi naman yan ang kaligtasan, pero kailangan natin sumunod sa requirement ni Lord. Habang hindi tayo. Kasi si Lord ang magsasabi sa inyan. Oo. Hindi sila, hindi Let ako. His will be done. Let His will be Pero done. pero pag may nagsasalita at may nangangaral na sa iyo, kaya na kailangan naman mag-ano ka din, na magtanong ka din kay Lord. Lord, kailangan ko na bang Oo. sa pangalan ni Jesus? Baka namang let thy will, o let the Holy Spirit come. Wala ka namang ginagawa. You need to pray. Of Amen? course, yes. Yes. Of course. Let's Lagi mong pray, yes. babalikan yung aral. Kasi kailangan natin Yes. Hindi po pwede yung let there be, di ba? Hindi pwede yung gano'n. Kailangan, Oo. Lord, kailan ba ako magpapabautismo? Sige anak, sa Martes magpabautismo ka na. Hintayin mo yun. Baka namang let there be. Magsasalita naman yan through Baka dreams, naman, sa baka panaginip. kailangan natin kompletuhin yung ating pananampalataya. Baka hindi makompleto. Baka namang intay tayo ng intay. Hindi na tayo nakakalimutan. Ano ba sabi dito? Mag-antay. Mas Oo, antay. sabi, magpapaliwanag. Baptism, sabi nga, ang dapat malaman patungkol sa bautismo, dapat ito ay gawin sa pangalan ni Jesus, dapat naisuko na ang lahat ng kasalanan, no pending sinful lifestyle before baptism. Kumbaga sa NBI, no pending case, di ba? Pag kumukuha ka ng NBI, Yes. di ba sa Lord, Yes. bagamat hindi ganon, yung kasalanan natin dapat hindi nakapending. Baka ma-charge tayo, di ba? Hindi tayo makakapanalangin, hindi tayo sasagutin kasi may nakapending case tayo. Kailangan ng repent and be baptized in the name of Jesus. Yes. Paliwanag, baptism gagawin in the name of Jesus, Acts 10:47, Acts 19:5, Colossians 3:17, ano man ang gawin kahit magbautismo ay dapat gawin sa pangalan ng ano daw? Ng Panginoong Jesus. Sabi sa Colossians 3:17. Di ba? Kaya nga sa Gawa 10:47, tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang makakapagbawal na bautismohan sila sa tubig? Sabi,
sa Gawa 10:45, nang marinig nila yon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Mga Gawa 19:5, pakibasa, Brother Boy. Gawa 19:5. At nang kanilang marinig ito, ay nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Narinig nila, di ba? Ang sabi, when they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Narinig lang nila yun, di ba? Ibig sabihin, hindi lang nila narinig, nagkaroon sila ng puso, nagkaroon sila ng repentance, nagpabautismo sila. So, sa Colossus, nabanggit na natin yan kanina, yung Colossus 3:17, at ano man ang inyong gawin, sabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya, bakit hindi sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, gaya ng sinasabi sa Mateo 18:19, dahil di pa nila nauunawaan ito. Ano? Kaya pag pinag-stay mo muna sila sa Jerusalem before na sumunod sa utos na to make disciple and to baptize, Acts 1:4. Samantalang sa Gawa 1:4, samantalang si kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, intayin ninyo roon at pinangako ng Ama na sinasabi ko na sa inyo. Ito na rin yung mga binasa ko sa kanina sa lahat. Yung English, di ba? Halos nabasa ko na to kanina lahat. Ngunit sinasabihan sila ng kapag natanggap na nila ang Espiritu Santo, ay maaari na silang humayo. Amen? Tsaka lang tayo po pwede na humayo, sabi niya. Subalit, sabi sa Gawa 1:8, tatanggap kayo ng kapangyarihan ng ng pagbaba ng Espiritu Santo. Kayo yung mga saksi sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Magiging saksi tayo sa bawat sulok ng daigdig pagka inintay natin yung pangako ng ating Panginoon. Kaya sa Acts 2:38, natanggap na nila ang Espiritu Santo doon at tumayo si Peter at sinabi na magbautismo tayo sa pangalan ni Jesus at upang tumanggap ang mga kaloob ng banal na Espiritu. So sumagot si Pedro sa Gawa 2:38, pagsisiyan ninyo talikuran ang mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen. So, meron pa nga ako ang Panginoon, Brother Boy, kung maghingi tayo ng repentance, and then yung pangako niya, yung banal na Espiritu, and then yung kaloob ng Espiritu Santo, at and then yung pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Amen? Amen. So, nagkasala ba tayo o nais nating humingi ng tawad sa Diyos? Manalangin tayo. Kung meron tayong pagkukulang, manalangin tayo. Amen? Amen. So, siguro kung makakapag-pray tayo ng repentance, maaaring gawin natin o depende sa magiging heart natin. Kung talaga tayo nakapagsisi na, ay magsisi tayo sa ating mga kasalanan kasi hindi naman basta ito ginagawa kung hindi naman talaga tayo nagsisi. Kinakailangan lang talaga natin lumapit sa Diyos, isuko yung ating buhay, at pagka nagkaroon tayo ng talagang tamang heart ng paghipo ng banal na Espiritu, magpabautismo tayo sa pangalan ni Jesus. Amen? May tanong ka pa, Brother Boy? Wala na ngayon. Si Brother Ashil, may dadagdag ka para ma-enhance pa yung kaalaman ni Brother Boy? Ano dapat gawin natin? Amen. Salamat po sa tulong ng Panginoon, no, sa pag-aaral na ito. Malinaw naman po natin makikita na yung sinasabi po, no, dagdag ko lang din po yung kanina, may nabanggit lang po na ano. Actually, doon po sa Matthew 28 verse 19 to 20, hindi naman po nagkaroon ng Trinity doon. Kasi sabi nga po ay bautismuhan ninyo sila sa pangalan. Baptize them in the name. Hindi siya names, hindi siya mga pangalan. So, In the hindi name pa of po Jesus.
Di ba? hindi po ginamit yung word na names, wala pong S. Pag maraming pangalan, tatlo halimbawa, may Aywan ko S lang sa po siya. English. Hindi ko pa nabasa sa English yan. Sa English po, wala Babasahin ko. pong S. Ay, babasahin ko. Opo, Sige. saka, hindi naman po. Basahin niyo lang po Okay. pag nakita niyo po ngayon. Yes, yes. Kahit sa Tagalog po, wala po siya nakalagay na mga pangalan. Hmm. So, yun lang naman yung plurality lang at saka yung Oo, oo. pero hindi nangangahulugan na pwede na tayo mag-baptize na Sa ng pangalan ng pangalan. Ama, ng Anak. Kasi sa pangalan hindi nga siya mga, walang binanggit na mga, pero may sumusunod na pangalawa, may sumusunod na pangatlo. Doon na nagkakaroon ng misinterpretation, nagkakaroon ng pumapasok ang mga, di ba? O mali. Pero wala po yun sa Bible. Mauwi na po tayo sa pagdadagdag pag Oo ano. nga, Ang nakalagay oo lang nga, po, oo pangalan, nga, name. pangalan, pero may sumunod na espiritu, may sumunod na anak. Ay, ano ba Opo. yun? Espiritu Santo. Kaya doon Kasi nagkaroon ng doon po sa moment po na yan, hindi naman po sila baptized pa ng Spirit. Sabi po sa 1 John kasi kanya-kanya 2:26 lang to nag, 28. kaya nagkaroon ng Hindi interpretasyon po. mga Opo, different yun po yung churches. mali. Yun po yung mali, We, yung we, we different cannot say, interpretation. we cannot Ito po, say hindi po other. to interpret. Ito po, hindi po Oo. interpretation. Kumbaga, Ay, literally, nakikita po natin, wala pong names, wala pong name, mga pangalan, kundi pangalan, dahil malinaw po na Ang Jesus. isa na, lang po yung na, Diyos, sabi po sa oh, Bible. At ang sabi naman po sa Biblia kasi, pag nabaptize po ng Spirit, hindi nakakailanganin na ng tagapagturo. Ituturo na po ng Banal na Espiritu ang lahat ng bagay. At that time, sa Sin Matthew 28 po, hindi pa po sila baptized. Kaya ang sabi po sa Acts 1, verse 4, wag mo na kayo hayo. Kasi intayin ninyo yung promise ng Ama na ipagkakalob sa inyo, yun po yung banal na espiritu. And sa Acts 2 verse 4, nabaptize po sila, nag-speak in tongues sila, etc. Andun po. Saka sila nagbaptize na. Nagbaptize na po sila Oo. in the name of Jesus na. At malinaw po na sinabi doon na kayo po ay sabi po, tayo ay magsisi at magpabautismo sa pangalan ni Jesus at tatanggapin ninyo ang Ang Espiritu espiritu. Santo. Saka po tatanggapin natin ang banal na Espiritu ng Panginoon Diyos. Ibig sabihin po, sila ay pinag-intay sila noon bago po sila mag-baptize. Pero sa panahon po natin ngayon, dahil ipinagkaloob na po ng Panginoon Diyos yung banal na Espiritu niya, nandun po yung sa Acts 2:38 sinabi, magsisi, magpabautismo sa pangalan ni Jesus at tatanggapin. Kasunod na po na tatanggapin na po nating malinaw yung Holy Spirit, kaloob ng Espiritu ng Diyos sa atin. So, Espiritu ni andun ano po yun? yung Espiritu ng Diyos. Espiritu po ng Diyos dahil ang Diyos po ay Yes. banal, holy. oh, Spirit, ang Diyos po ay Espiritu, Holy Spirit. Yeah. Hindi po naintindihan noon yon na ang Diyos ay Holy Spirit, na ang anak ay Diyos, na ang ama ay... Ang pray lang po sa gawain. Ala, nagsisimula na. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, o aming kamay. Ama, minsan pa, Panginoon, ay patuloy kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong mayamang habag, Panginoon. Salamat sa lahat ng iyong kabutihan, sa patuloy na pagkilos mo sa bawat membro ng pamilya, sa bawat kapatid. Yan, Panginoon, sa kaloob ng kalakasan at kalayaan na patuloy na magawa ang iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon. Patawad po sa aming mga kakulangan at kasalanan. Nawa, O Diyos, ikaw kumilos sa oras na ito. Ikaw magturo sa bawat isa ng iyong mga salita at patuloy na magbigay ng kagalakan at kalayaan na maawitan at masamba ka sa Espiritu at katotohanan. Sa namin pinagkakatawala ang bawat isa mag-ialat ng mga bagay, magipag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. Sa namin pinagkakatawala ang lahat sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen. Bali yun lang naman po, dinagdag ko lang Okay. po na malinaw naman po yung Napaka Holy aral na in the name of Espiritu. Jesus at
Yung baptism naman po, ano po yun, nasa conviction Pag-aaralan naman ko. po ng tao yun. Oh, Pero sige, yung aral, at sige, least po yun, pag-aaralan maging ko. malinaw po sa atin Sige, yun ito na na... lang ha. Apa, Kasi isasend din. Okay, Sasend nadodoble naman din tayo, po. nadodoble na. Sige, Oh. ako na nga magsasalita, no? Para matapos na natin itong lahat, ano? At Oo. makita natin ng Panginoon at makita din natin, no? Kasi malawak na topic ito at Yes, oo, talagang malawak ko. Kinakailangan talaga ng masusing pag-aaral, oh. ang binanggit ni Jesus na tinatawag na Ama at saka ng Anak na Espiritu ay proseso ito. Bilang hindi pa yung glorified na body, wala pa yung ano, 'di ba? Nung siya namatay, nagka-glorified body na siya nung nabuhay siya, no. Ng ano na hawak. Divine. Ito yung proseso no kung saan yung time na dinanas niya, no, nagkatawan tao siya, naging anak. And doon din yung ama na namatay siya, no? Tumatawag siya ng ama. Ito yung proseso. At saka yung espiritu na darating, ito na lang ang hindi nagaganap. Yung baptism, no? Yung espiritu na maiiwan niya. Kaya proseso ito na ama, anak, espiritu. Yung anak, yung di ba, nagkaroon ng laman. Ito yung anak na nagkaroon ng laman. Yung ama, yung tumatawag siya nung nandito siya sa lupa. Ito yung espiritu, yung huling-huli na binanggit sa Acts Oo. 48. Ito yung espiritu na, Holy Spirit na, ito yung iiwanan niya. So, proseso ito yung ama, anak, pero ito yung magkakasama siya, kumbaga sa tatlo, nagkakadikit, hindi ito pinaghiwa-hiwalay. Ganyan yan. Pag umakyat siya sa langit, nagkadikit yun. Isa nga lang, oo, tama. Okay, isa lang siya, hindi po pwedeng maging tatlo ang Diyos. Wala, Kaya nung dumating na yung... sino ba nagsabing tatlo ang Diyos? Yung mga Muslim. Oo, kaya nga Oo. kailangan mabautismohan din ng pangalan ni Jesus kasi kung hindi ka mababautismo sa pangalan ni Jesus, andun pa rin yung pagkakaalam mo doon sa di Anong ba? mo? Wala akong Paano, Ay, bakit hindi. mo? Hindi yung pagkakaalam natin ng mga O, hindi nakakakilala sa Kanya. liwanagin mo. Parang ako lang tinuturo mo. Hindi mo pa, sorry po. Yung pagkakaalam alam ng iba, Nabanggit di lang ba? din po kasi kanina yung word na Trinity. Oo. Wala namang Oo. binabanggit na Trinity. Walang Trinity. Wala talaga. Oh. Yan ang Okay, pinaglalaban ko sa mga manalangin tayo, Muslim. no? Liwanagan tayo dun sa proseso na yan. Yes, amen. Hallelujah. Pray tayo. Lord Jesus, thank you for everything that you have done on the cross, O God, Lord. Yung panawagan mong repentance is truly napakabuti mo sa amin upang kami ay magsisi sa aming mga kasalanan at magbautismo kami sa pangalan ni Jesus. Yes, sir. Yung proseso na ito ay nakita po namin at nawa ay maunawaan namin ngayon. Amin na ang mahalagaan. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. God bless po. Sige po. God bless God din. bless you po, Okay. brother dito, brother boy. Okay, God Sige bless. po. O, doon na tayo sa kabila. Ay, parehas lang ba?